So nandyan, mamaya ambushin natin sila mamaya. Tatanungin natin sila about what they think about the youth. Halika na. Hi! Good afternoon! Ayan. Sige, i-ask namin sa inyo. Kung narinig nyo yung word na kabataan, ano yung unang-una nyo naiisip? Parang extreme. Mga tao na nagkaroon ng lagi na out of world. Parang gusto lagi mag-discover ng mga bagong bagay. Energetic. Yeah, sa tingin nyo, ano naman yung purpose ng youth today? Siguro, parang maging example naman po. Next generation sila na pwede naman magbabago ng ating bansa. Pwede rin ipagpatuloy natin yung super na ulit natin. Para po bago yung mga tao na natin para mabago yung mundo. Okay, thank you po. Say hi to the people sa youth conference. Thank you! Good morning. What comes into your mind when you think about the youth today? The youth today, they're pretty wild, aren't they? And then, what's the purpose of the youth today? I think to live a life that's extreme and has purpose. Okay, so there you go, folks. Have fun there at YC. Bye-bye. Kasalukuyang nasa Gateway Mall kami mag-ambush interview sa mga kabataan ngayon. Yeah, let's go! Hindi po kami pinayagan mag-interview sa Gateway Mall. Karamihan halos tambay ang bata eh. Halos walang, yung iba, puro bulakbol eh. Dahil sa, karamihan ng bata, hindi halos walang makapasok sa kahirapan. So, Manong, sa tingin nyo, ano yung purpose o yung silbi ng kabataan ngayon? Kaya halos ang silbi ng kabataan yun, halos wala eh. Diba? Dahil hindi na, kung mga araw, sigaw, pag-asa ng masa, kabataan ngayon, hindi na eh. Diba? Wala na. Wala halos yun ang kabataan eh. May estudyante ako interviewin. Dito tayo. Ano naisip nyo pag naririnig nyo yung salitang kabataan? Pabaya. Pabaya na yung mga kabataan sa kanilang pagkakalo. Pabayaan? Ikaw naman. Kasi diba supposed to be, dapat yung kabataan sila yung nagtataguyod ng parang magpapaunlad ng ating bansa. Kasi lang, more on sa mga kabataan ngayon, sila yung mga nagiging mga drug addicts, tsaka sila yung mga naunguna sa paggawa ng kasamaan. Sa tingin nyo po, ano po yung unang naiisip nyo pag naririnig nyo yung kabataan ngayon? Sa nakikita ko, ang kabataan ngayon ay masyadong wild. Tulad na lang ng mga minor de edad pa, may mga tatong-tatong na, hikaw. Kahit siyang parte ng katawan, may hikaw. Sa ilong, may hikaw. Kaya yung kabataan namin noon, medyo may pagka-disiplina pa. Pero sa ngayon, kabataan ngayon, talagang halos siya pa ang sa pag-uugali, para siya pang mas mataas ang magulang, hindi sumagot. Kayo po, Manong. Kabataan ngayon? Kabataan ngayon mga karaniwan, wala nang hindi na marunong gumalang ngayon sa kapwa at sa matatanda. Sa tingin nyo, ano po yung Manong? Dito tayo. Ano sa tingin nyo yung silbi ng kabataan ngayon? Siyempre naman ang kabataan ngayon ay yung So, tanong sa namin mo, yung kabataan, mga rani, talagang halos nandun yung kabataan. Kayo po. 12 and above. Silbi po ng kabataan. Dapat mga teenager. Masasa ng bayan pa rin yan kabataan. Mas may isip sila. Mas umitingin sila sa yung mga nangyayari sa bukas. Nagsasalita sila. Sa tingin niyo po, ano yung silbi ng kabataan? Sila yung tiga-salita. Halimbawa, may issue na kailangan itapin sa government, sa tao,
sa tingin ko sa mga kabataan yan. Dahil ang buhay ngayon sa katagalan ng gobyerno natin ay medyo papahirap. Kaya ang mga kabataan na mahirap, na katulad ng mga magulang na walang trabaho, wala po pagkakilihan ng buhay nila kung ganito parati ang dapat sana yung panatin dapat lalo mga bata ngayon na walang pag-aaral ba, yung walang kakayanan magpag-aaral, kaya wala pa sa bungan ng buhay nila, kaya makita mo sa mga nagsahan na nagpag-aaral. Ang mga bata ngayon, isip ko, ano sila, masiyahin na wala, appreciative sila sa mga nakuha nila kahit maliliit na bagay. Pero yun, expose nga sila sa mga sa labas, ganyan. Sa real world na talaga sila. Pero yun. Siyempre, para sa magulang nila, sila yung nagpapasaya, di ba? Saka yung mga sinasabi nga nila, children of yesterday's dream. So sila ngayon magpapatakbo ng, ating future. Pag naririnig niyo yung word na kabataan, anong unang pumapasok sa isipan niyo? Ang dalawang konsepto. Unang-una, yung konsepto ng despair. Parang isang banda, nakakita ka kabataan yun. Parang, because of the confluence ng maraming bagay, technology, mga bagong moral development. Wala ka masyadong nakikita ang hope. Number one, na napaka-indifferent sa nangyayari sa bansa, napaka-indifferent sa nangyayari sa lipunan. Sa isang banda naman, pag nakakita ako ng mga batang artist, mga batang banda, mga batang mga kagaya yung mga batang filmmakers, magawa ng mga docu na nagkakalamag yung creators, nagkakaroon ng hope naman kahit paano, diba? Na there's still hope. Hindi naman siguro totally negative lahat yung prospect. May pag-asa pa kahit actually may 80% dyan. 80% ng youth siguro sabi mo wala ka nang pag-asa. You just have to look at the remaining 20%. Okay, thank you. At ano naman sa tingin niyo silbi ng kabataan ngayon? Kailangan na tumanda at mag-mature. And realize the consequences na iniwan ng mga magulang. At doon nagtatapos ang aming ambush interview. Yan ang kabataan ngayon. Enjoy the youth conference. Make that change. Back to you!